Sa wakas, mga DDS finally confirm, kakapasok lang, breaking news, Junior shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan natin ngayon ay nagbula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan yan, no? Updated pa kayo. Okay. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Pagpatuloy natin. So, ano bang uunahin natin? Uunahin muna natin itong Si video kung saan napahiya itong si Bongbong Marcos. Hindi marunong gumamit ng earphones. O ito ha, tinawanan. Ay, nakita ko nga yan sa Facebook. Ayun yung kumakalat ngayon na parang trending yan. Talagang tinawanan siya ni Vladimir Putin. Parang sinabi ni Vladimir Putin na ano ka ba, presidente ka ba? Bakit hindi ka marunong sa mga ganito? How much more sa pag-run ng ating bansa? Di ba? Mas lalong palpa ka. O ito, tingnan ninyo, nakakahiya si BBM dito. Play. Grabe oh, nakakahiya. Tignan mo yung mukha ni Putin. Parang pinipigil Putin tumawa. Ayan o. Ayan o. Ay, turo ko yung araw. Tignan nyo. Parang, basahin nyo kung ano yung nasa isip ni Putin. Ano yung sinasabi sa isip ni Putin? Tignan nyo mga katunay ah. Pangina ba nito? Parang gano'n. Oh, tinawanan na siya oh. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Parang baka sanay ito sa earphone na tagsusikwenta. hindi sanay sa earphone na pang rush. Sabi, paano ba to? Hirap talaga pag hindi tagsusikwenta yung earphone. Sa Pinas kasi tagsusikwenta, daling ikabit. Sa Shopee nga lang, daling ikabit. Baka naman kasi mahirap naman ikabit yung ano nila Putin, yung earphone nila. kung ano ha, ispellingin ko yung mukha ni Vladimir Putin ha, kung ano yung nasa isip ni Vladimir Putin ha. Kahit na tumatawa siya, astig pa rin, no? Kahit na hindi niya pinapakita, pero kita-kita sa hilat siya ng mukha ni Putin talagang pag kiniliti mo yan, biglang bubukan mo. Spellingin ko, parang sinabi ni Vladimir Putin, talaga? Hindi ka marunong gumamit yan? Wala ba yan sa Pilipinas? Tingnan kung gano'n yung iniisip ni Putin eh. Baka mamaya iniisip ni Putin eh. Hala to, pang divisoria lang to. Yung mga airpods sa divisoria. Joke lang, Mr. President ha. Pinapatawa lang natin ang sambayan ng Pilipino. Sa kabila ng pagkabadrip nila sa iyo, nakuha mo yung kiliti namin. Dinadagdagan lang natin para maging entertainment. Kaya naman, minsan lang magpatawa si Mr. President natin eh. Sobrang nakakahiya. Presidente ka ng Pilipinas, hindi ka marunong. O, tingnan nyo ulit.
tinitignan pa siya nung dalawa eh. Yung nakaputi, yung nakabarong parang gusto siyang tulungan. Uy, parang nahihirapan na to ha. Kulit ni BBM talaga kahit kailan. Hindi siya marunong, oh. Tinititigan na siya. Napatingin na si Putin sa malayo. Tingnan mo talaga yung mukha ni Putin. Ang cute ng Putin. Nahuli mo rin yung kiliti ni Putin, no? Mantakin mo, no? Si Putin talaga. Isa sa mga kinatatakutan na, ano, no? Leader ng bansa. Napatawa mo lang ng ganyan. At least, no? Napatawa ni BBM si Putin. Diba? Yun lang, malaking ano na yun. Malaking ano na yun. Ano ba tawag doon eh? Tinawanan siya. Tingnan yung mukha ni Vladimir. Oh. Ay nako. Alam niyo sa totoo lang, ang dami pong nagre-react dito eh. Oh, Nakita ko nga sa comment section, Facebook, mga taong bayan. Sabi doon, we are not proud of BBM being there in Russia. Pantakin nyo. Ha? Napahiya. Napahiya. Kasi ikaw, bilang presidente ng Pilipinas, you are representing us Filipino. Diba? Sasabihin ng mga Russia, kasi dyan sa media ng Russia, no? Sasabihin yan, nanonood yung mga taong bayan dyan sa Russia, yung mga ano dyan, mga tao dyan, sasabihin, yan ba ang presidente ng Pilipinas? Hindi man lang marunong gumamit ng earphones? Hindi, bigyan natin ng katwiran, Sir Donmar. Malay natin, syempre, talagang hindi niya talaga alam, di ba? Malay natin, iba yun, di ba? Iba yung earphones noon na sa earphones dito sa Pinas, di ba? Lalong-lalo na kung mga panggaling Divisoria yung mga earphones mo, talagang napakadali lang ikabit. Eh dyan, medyo kakaiba ata earphones dyan kasi ang hirap ikabit. Kita ko dun sa comment section Kaya po. ako, madalas kong gamitin talaga mga earphones. Sa Divisoria ako namimili kasi pag minsan imported, ang hirap gamitin. Puro ka kasi pasarap eh. Ha? BBM, puro ka lang pasarap. Kaya pati paggamit ng earphones, hindi ka marunong. Nakakahiya ka. Yan po, nagtrending itong video na ito. Napapanood. At heto po, no? Syempre, dahil dyan, ipinagtanggol ni Auntie Claire Castro Yan. itong Pinagtanggol kapalpakan ni naman. BBM. Syempre naman dyan, walang ibang trabaho itong si Auntie Claire Castro, kundi ipagtanggol itong bangag niyang amo. Si Wonder Woman ng buhay ni PBB. At pakinggan rin natin ang kanyang reaksyon sa statement ni Congressman Paulo Duterte. Okay, ito po, panoorin at pakinggan natin. Reaction doon po sa pinost sa claim ni Congressman Paulo Duterte na wini-weaponize allegedly ng administrasyon yung ICC. Unang-una alam naman natin, ng ICC, korte po ito. At meron namang kaso. May kaso na kapwa nating Pilipino ang nagsampa laban sa mga di umanong pang-aabuso patungkol sa EJK. So wag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. Hindi. Sinagot niya ni Auntie Claire yun. Ito naman, Auntie Claire. Pilipino yung nagsampa ng kaso. So sa Pilipino, nagkaroon ng atraso si PRRD. Diba? Bakit sa ibang bansa siya nililitis? Ano yun? Yung Pilipinong nagsampa ng kaso kay PRRD is walang tiwala dito sa korte sa atin sa Pilipinas. Kailangan ba sa ICC magsampa ng kaso? Samantalang ang naging biktima na sinasabing biktima, daw ni PRRD ay Pilipino. Diba dapat dito sa korte sa atin sa Pilipinas nililitis yan? At kung si PRRD ay makukulong, kung siya ay magkakasala, ay dapat dito rin sa Pilipinas? Pero bakit sa ibang bansa? Yun po yung kinu-question doon. 'Di ba? No? Kung ang pinaglalaban kasi natin dito, kapwa Pilipino, yung Pilipino ang nagsampa ng ganitong kaso, kiyaw-kiyaw. Bakit sa ICC pa? Eh di lahat ng mga Pilipino, kung meron kinawan sila ng krimen ng isang tao, pwede silang magsampa ng reklamo sa ICC. 'Di ba? O baka mamaya marami nang maging kriminal kasi mas gusto pa nilang magpakulong doon, malamig.
rason ni Auntie Claire na Pilipino raw. Oh, yan naman talaga ang mga dilawan eh. Yan, Pinklawan, dilawan, yan ang lagi nilang i-reason out na, Pilipino yung nagrereklamo dyan sa EJK na yan. Kaya dapat na maparusahan si Duterte. Pero remember, Auntie Claire, hindi namin nakakalimutan. Ano ba ang sinabi ng bangag mong administrasyon, bangag mong amo? Di ba? Nag-promise pa si BBM na, I don't recognize ICC. The Philippine government under the administration of Marcos will not recognize ICC kapag pupunta sila dito sa Pilipinas, no? They will not recognize in any way, shape or form. Wala yun, salita lang yun. Huwag tayong papaniwala. Yan yung mga bagay na nagpanalo kay BBM. Diba? Patatandaan yun. Ang sama-sama no, pagbabalikan natin yung mga panahon na yun, no, nakakainis. Mo yan, Auntie Claire? Sinabi pa nga ni BBM, I will say this 100 times. I will say this 100 times. The Philippines will not recognize ICC Oo. in any way, shape, or form. So ano na yun? Wala eh. Hindi naman nila matutupad yun eh. Kasi kung dito sa Pilipinas yan, sila PRRD lilitisin, sigurado naman talagang makakalaya o maaabswelto sila PRRD kasi para sa akin, hindi naman masama yung ginawa nila eh. 'Di ba? Pabor pa nga sa ating mga Pilipino 'yun na maubos ang adik. 'Di ba? Maubos na nagpapakalat ng masamang bisyo. 'Di ba? Mas magiging ligtas ang bansa natin kung mangyayari 'yun. Lahat ng mga tao pwede na maglakad sa kalsada nang wala ng pangamba. 'Di ba? Kahit maglabas sila ng 1 milyon o ikabit nila yung mga pera sa mga damit nila, hindi na sila matatakot na ma-hold up. 'Di ba? Kinakain nyo na ngayon. Kinakain nyo na ngayon. Si Duterte, si Tatay Digong. Kaya maiisip talagang wini-weaponize ang ICC. Diba kasi gano'n naman talaga ang nangyayari. Diba? Yung katulad yan, yung pagrereklamo kay PRRD, Pilipino nagreklamo, sa ibang bansa siya nireklamo. Diba? Dapat dito. Tapos siya sila Senator Bongo, ipapa-ICC, si Senator Bato, pinapa-ICC. Kasi ito parang ginagamit talaga. Kasi kung ikaw mahuhuli ka ng ICC, makukulong ka sa ICC, wala na, nasa labas ka na ng bansa. Kumbaga, hindi ka na makakapag-participate sa kung anong meron. Halimbawa, si Senator Bato, mahuli sa ICC, hindi na siya makakapag-participate dito. Nilabas na siya ng bansa eh. 'Di ba? So, ayun naman talaga yung gusto nilang mangyari. Nang mabawasan ang mga alam nila nakaalyado ni BP Sara. Para pagdating ng impeachment, boom! Yung former president of the Philippines na pinakamataas na rating sa nangyari sa kasaysayan ng bansa. Hinuli ninyo, inaresto ninyo, kinulong ninyo gamit ang ICC. Na di umano, sabi ng mga 18 ex-Marines, binayaran ninyo. Okay? Ngayon, ang sunod, si Bato. Si Bato pilit na nagtatago dahil ayaw ni Bato sumunod sa mga dayuhan o sa ICC ng batas ng ICC. Kasi walang karapatan o jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Kaya sa tingin namin, kaming mga DDS, Tignan nyo, kung siguro tatanggalin nila yung karapatan ng ICC na manghuli kay Senator Bato, tapos dito na lang sa Senator Bato sa Pilipinas, lilitaw yan si Senator Bato. Kaso nga lang, kung hindi naman talaga yon ang purpose nila kung bakit nila pinag-iinitan si Senator Bato, is talagang dapat talaga nila magtago Senator Bato kung dadalhin siya sa ICC. Kasi syempre, talagang sinabi ko nga kanina, hindi siya makakapag-participate sa kahit na ano na mangyayari sa Senado, lalo na sa impeachment. Dahil pag ikaw lumabas ka na ng bansa, wala na. Di ba? ay tama lang yung ginagawa ni Senator Bato de la Rosa na ayaw niyang sumunod sa ICC. Yes. Pero kung ang usapin ay arestuhin siya ng gobyernong Pilipinas, batas ng Pilipinas, wala problema si Bato. Magpapa-aresto siya. Yan, oo. Okay? Tapos, ngayon naman, Si Bongo. plano ng administrasyong Marcos, na ang susunod na arestuhin ninyo ay si Senator Bongo. Oh, yeah. Gamit Mantakin mo si Senator Bongo, wala namang ginagawang masama. Tatahi-tahimik lang, napakahinhin nga ni Senator Bongo. Mantakin mo, isasama din sa kaso sa ICC.
ICC. Alam kasi nila ang tataas niyan si Senator Bongo tsaka si Senator Bato, di ba, nung eleksyon. Oh. Kaya talaga kung sino yung mga malalakas sa dikit mo, Sara Duterte, talagang pababagsakin talaga nila yan. O tapos sabihin nila hindi nyo wine-weaponize yung ICC. Kung di nyo nga wine-weaponize yung ICC, lahat ng mga gusto nyo ipakulong sa ICC, dito nyo na lang detisin sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, wala namang karapatan ng ICC sa atin kasi wala nang jurisdiction sa atin yan eh. Dapat hindi na natin tinitikala o hindi nyo na tinitingala yan. Pero kayo, tinitingala nyo pa yan. Na ang Baka pag sa inyo ginamit yan balang araw, baka kung ano-anong pagngangakyak yung gagawin nyo. Di ba? paniwala ni Congressman Paulo and the rest of the supporters ng Tatay Digong ay wine-weaponize ninyo itong ICC para lang to silence your enemy. Di ba nakakahiya? Oo. Di ba? Promise pa kayo noon na walang karapatan ang ICC, pero ngayon, yun pala yung ginagamit ninyo sa mga kalaban ninyo. Sobrang nakakahiya. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na Let me correct you, Auntie Claire. Yes, naganap itong kayong mga nag-claim na merong AJK, which is gawa-gawa ng mga kalaban ng mga Duterte na merong AJK. Yes, panahon po ito na miyembro pa tayo ng ICC. Ang Oo, tanong, pero wala na eh. noong nagsampa na ng kaso itong mga kalaban ni Duterte, hindi na po tayo miyembro ng Hindi ICC. na, wala na. Yan ang mali ninyo. Lagi yan binabanggit at ini-explain ng mga manggagaling Kung alam pala nilang may kasalanan, bakit hindi pa nila inakyat yan nung panahon nun, di ba? mga lawyers Kasi takot sila kay Duterte kasi si Duterte ang nakaupo. at mga political analysts at mga legal experts. Doon kayo sablay eh. Oh. Kasi po, nagsampa si Trillanes at ilang mga kalaban sa kalaban ni Duterte nung panahon na hindi na tayo miyembro Yes. Tama. ng ICC. Yes. Okay? Yan ang mali ninyo. So walang karapatan ang ICC na mangingimasok dito sa issue na ito. Walang Oo. karapatan sila kay Duterte. Di ba? Kahit they claim na nangyari ang AJK sa panahon na miyembro pa tayo, wala kayong proof. That's Wala right. na kayong sapat na ebidensya. Right. Hindi nga kayo makapagbigay ng concrete evidence. Kinulong nyo si Duterte. Ang nakakatawa doon, pagdating doon sa ICC, ginagather pa yung evidence. Nakakatawa naman. Tapos sinasabi daw 30,000 daw. Wala pang 30,000 yung nakikita natin. Tapos yung mga ebidensya nga parang suntupalo, di ba? Tama ba suntupalo? Palo sun, parang gano'n. Ewan ko ba? Beche. To follow na lang, to follow. The evidence is to follow. Kulong muna si Duterte bago ebidensya. Di ba dapat ebidensya muna bago kulong? Tingnan niyo yung mga prosecutors. Give us time para ikalap muna namin yung mga witnesses at mga ebidensya namin. Kinulong na nyo na yung tao tapos wala pa kayong ebidensya, naghahanap pa lang kayo. Wala nagmadali sila, mag-e-election na raw yun eh. Di ba? Inisip nila, no, kapag CPRRT, nadala na natin sa dahig yan, hihina na sila. O yun, nung dinala nila sa dahig, yung alyansa ni BBM yung humina. Bantakin mo, yung nakapasok sa kanila, yung yung patahitahimik lang, yung tipong walang pakialam sa mundo. That is so unfair on the part of Tatay Digong. tugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung Hiling daw ng mga kababayan natin. Baka hiling ng mga kababayan mo. Kasi para sa akin, wala naman ako marinig na hiling ng kababayan nyo eh. Kababayan, ang lahat. Parang gano'n. Di ba? Ako nga, natutuwa pa ako sa ginawa ng PRRD nun kasi alam ko na magiging safe ang kalsada. Magiging safe ang mga anak ko pagdating ng araw. No, kita nyo ngayon, kabilaan na naman ng kriminalidad. Wala na naman halos takot.
Ultimo bata, may ginagawang krimen. Di ba? Oh. Kailangan may malinis ang pangalan. Ang nangyayari po kasi dito, lagi Kasi na ang droga ang nagiging ugat ng kriminalidad sa bansa. Di ba? Kasi yung mga nangyayaring mga kriminalidad na yan, hindi yan magagawa, lalo na yung mga brutal, hindi yan magagawa ng matinong tao, yung merong matinong pag-iisip. lang ginagamit itong issue na to para parang pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa Pagalitin na naman kapwa Pilipino. Di ba? Sino bang Pilipino? Yung mga Pilipino sigurong pumapabor sa inyo yun. O, di ba? soberanya. Hindi Claire, mali ka. Nagagalit ang kapwa Pilipino dahil rin sa mga ginagawa ni BBM. Huwag niyong pagbibintangan yung mga Duterte o si Kong Paulo Pulong Duterte. Nagagalit ang taong bayan mismo dahil sa inyo, yung bangag mong Pangulo. Yan ang katotohanan. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 9851. Huwag natin kalimutan po yan. Nagbigay na po ba ng instruction si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. or napag-usapan na po ba within the administration kung ano yung mga dapat gawin in line with this alleged looming arrest laban sa isang senador? Well, anyway, nakita po natin kung paano po ba natin pinapatupad ngayon yung warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero yung mga operasyon, ibibigay ko na lamang yan para sagutin ng DOJ. Ayon, at ating nato ngayon ng video na nagbula kay Update Pinas News. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.